1. Hindi ko na kayang kumain sa Jollibee pagkatapos ng nakita ko sa Marikina branch nung nakaraang taon. Yung ngiti na yon, parang nakadikit na sa isip ko hanggang ngayon. Ako si Maria, dating cashier dun sa branch na yon. Graveyard shift ako, noon 10 p.m. hanggang 6 a.m. Akala ko normal na trabaho lang, kaya lang may isang customer na nagbago sa lahat. Lalaki, siguro mga 30 taon, laging naka-red shirt. Tuwing 2:00 ng habi, dadating siya. Same order palagi, 1-piece chicken joy with rice, Coke float. Pero hindi siya kumakain. Nakaupo lang siya dun sa may sulok, nakatingin sa akin, ngumingiti. Hindi yung normal lang ngiti ha. Yung tipong sobrang lapad, parang ginugupit yung mukha niya. Mula tenga hanggang tenga. At hindi tumitigil. Kahit na 3 oras na siyang nakaupo dun, ganun pa rin yung ngiti niya. Maria, bakit hindi mo pa nilinis yung table niya? Tanong sa akin ni Kuya Jun, yung supervisor namin. Tapos na naman siyang kumain. Hindi po siya kumakain, kuya, sagot ko. Nakaupo lang siya doon. Tumingin si Kuya Jun sa table nung lalaki. Empty na yung plate at baso. Ano ka ba, Maria? Tignan mo, wala na yung pagkain. Pero nakita ko mismo na hindi niya hinawakan yung chicken joy. Hindi niya binuksan yung bungkus ng kanin. Yung Coke float, buo pa rin yung ice cream sa ibabaw. Lumalapit ako sa table niya para mag-clear ng plates. Ramdam ko yung tingin niya sa akin. Yung ngiti, mas lumalaki pa. Nagsasalita siya pero hindi gumagalaw yung bibig niya. Salamat, Maria. Masarap talaga dito. Binilisan ko yung pagkuha ng plates. Pero paglingon ko ulit, nandun pa rin siya. Ngumingiti pa rin. Hanggang mag 6 a.m., dun lang siya aalis. Walang salita, tatayo lang, tapos lalakad palabas. Nangyari yun ng 3 linggo. Every night, same time, same smile. Hindi ko na kinakaya. Nagsabi ako kay Kuya Jun na mag-resign na ako. Bakit naman, Maria? May problema ba sa trabaho? Hindi ko alam kung paano ko i-explain yung nangyayari. Baka sabihin nila baliw na ako. Pero nung last night ko sa trabaho, nalaman ko na hindi lang ako yung nakakapansin. 2. Kailan ba huling natulog si Aling Rosa? Tanong na yan ng lahat ng crew sa Jollibee QC branch kung saan ako dati nagtatrabaho. Kasi sa loob ng 3 buwan na nandun ako, hindi ko siya nakitang umuwi kahit minsan. Ako si Jerome, crew member dun sa branch na yon noong 2023. Night shift ako, pero kahit anong oras ka dumating, umaga, tanghali, gabi, nandun si Aling Rosa. Naka-uniform pa rin, nakaupo sa office niya, nakatutok sa CCTV monitor. Hindi siya tumatayo para kumain. Hindi siya pumupunta sa CR. Parang robot na nakaprogram lang para mag-monitor. Una, akala namin dedicated lang talaga siya sa trabaho. Kaya lang, nagsimula kaming mag-wonder nung napansin namin na walang nakakalusot sa kanya. Kahit na nasa kitchen ka, alam niya kung nag-slack ka ng konti. Kahit na nasa storage room ka, maririnig mo yung voice niya sa intercom. Jerome, bakit ang bagal mo mag-restock? Paano niya nalaman yon? Tanong ni Kuya Eddie, yung cook namin. Walang CCTV sa storage. Room nagsimula kaming mag-observe. Pag break time, tinititigan namin yung office niya through the glass window. Nakaupo lang siya doon, nakatingin sa monitor. Hindi gumagalaw. Hindi kumukulog. Parang statue. Isang gabi, around 3 a.m., napansin ko na nakapatay na yung lights sa office niya. Pero makikita mo pa rin yung silhouette niya sa loob. Nakaupo pa rin. Same position. Ate Rosa, uwi na kayo, sabi ko sa intercom. Walang sagot. Lumapit ako sa office door. Nakalock. Pero through the glass, kitang-kita ko siya. Nakaupo, nakatingin sa monitor. Yung screen, nagbabago pa rin. Iba-ibang camera angles ng store. Ate Rosa? Tawag ko ulit. Dahan-dahang lumingon. Siya sa akin. Sa dilim, hindi ko makita yung mukha niya clearly. Pero yung mata niya parang gumaglow sa reflection ng monitor. Bakit gising ka pa, Jerome? Tanong niya. Hindi pa ba tapos yung task mo sa kitchen? Pero wala akong task sa kitchen. Tapos na yung shift ko 30 minutes ago. Ate, tapos na po yung shift ko. Uuwi na po ako. Hindi pa. May kailangan pa tayong ayusin. Nagsimula akong magpanik. Bakit parang alam niya lahat ng ginagawa namin kahit nasa office lang siya? Paano niya nababantayan yung buong store nang hindi tumatayo? Nung sumunod na araw, nag-research ako. Tinanong ko yung dating crew members kung gaano nakatagal si Aling Rosa sa branch na yon.
5 taon na, sagot ni Ate Gina. Pero nagiging weird lang siya nitong mga nakaraang buwan. Dati normal lang yun eh. Simula kailan? Simula nung namatay yung dating manager. 3, magtatatlong taon na pero naalala ko pa rin yung boses na yon sa drive-thru ng Jollibee Cavite. Hindi ko makakalimutan kasi hindi siya dapat nandun. Ako si Carlo at nung mga panahong yon, regular customer ako ng branch na yon. Mga 11 PM, usually ako dumadaan pagkatapos ng night class ko sa college. Kilala na ako ng mga crew doon. Lagi kung ino-order yung burger meal with extra rice. Pero yung gabing yon, iba yung nangyari. Pumara ako sa drive-thru speaker, same as usual. Pero yung boses na sumagot, hindi ko nakilala. Good evening, welcome to Jollibee. Ano pong order ninyo? Babae yung boses, pero ang lamig. Parang walang emotion. Mechanical na parang recording. Yung burger meal po with extra rice. Large Coke. Salamat po. Proceed na lang po sa payment window. Nag-drive ako patungo sa payment window. Nakita ko si Ate Jenny, yung usual cashier na nakakausap ko. Kuya Carlo, ikaw pala yon, sabi niya habang nakangiti. Nakita ko yung order mo. Yung burger meal with extra rice, tama? Oo nga, ate. Pero sino yung sumagot sa speaker? Hindi ko nakilala yung boses. Nagulat si Ate Jenny. Ako yung sumagot sa inyo, kuya. Wala naman ibang naka-headset ngayon. Natigil ako. Hindi ate. Iba yung boses. Babae rin, pero hindi ikaw. Kuya, ako lang yung babae sa shift ngayon. Si Kuya Mark at si Kuya Ryan yung kasama ko lang. Tumingin ako sa loob ng store through the window. 3 lang nga silang nandun. Walang ibang babae. Baka narinig mo lang yung voice recording namin, paliwanag ni Ate Jenny. Minsan kasi, tumutunog yung automated greeting. Pero hindi yun automated greeting. Sumagot yung boses sa order ko. Nag-confirm pa nga ng extra rice. Habang hinihintay ko yung food sa pickup window, naririnig ko pa rin yung boses na yon sa speaker. May susunod na customer na nag-order. Good evening, welcome to Jollibee. Ano pong order ninyo? Same voice, same cold tone. Pero si Ate Jenny, busy siya sa pag-prepare ng food ko. Hindi siya nakahawak sa headset. Ate Jenny, tawag ko. Naririnig mo ba yung boses sa speaker? Nakinig siya saglit. Ano bang boses, kuya? Para sa kanya, walang naririnig. Pero clear na clear sa akin yung conversation nung boses na yun sa customer. Nung nakuha ko na yung order ko, nag-drive ako pabalik sa speaker area. Walang sasakyan, pero naririnig ko pa rin yung boses. Good evening, welcome to Jollibee. Ano pong order ninyo? Kausap niya yung hangin. Hindi normal yung gutom ng customer na yon sa Jollibee Manila branch, kung saan ako dating nag-work. Sobrang laki ng kain niya na naging usap-usapan na siya ng buong crew hanggang ngayon. Ako si Lisa, dating service crew dun sa Taft Avenue branch. Peak hours nun, mga 12 PM ng Sabado, nang dumating yung lalaking yun. Matangkad, payat na payat, pero yung tiyan niya parang walang laman kahit anong kain niya. May kakaiba sa kanya, yung mata niya sobrang dilim, parang walang tulog ng ilang araw. Miss, pabili nga ng 50 pieces Chicken Joy, 20 yung burger, 10 Amazing Aloha, at 2 bucket ng Chicken Bucket. Order niya nang walang kahit anong emotion sa boses. Akala ko joke lang. Sir, para po ba sa inyong family o sa office? Para sa akin lang. Nagkatinginan kami ng mga kasama ko. Si Kuya Ben, yung shift manager, lumapit sa counter. Sir, sigurado po kayo, malaki po yung order na yan. Sigurado ako, gutom na gutom ako. Wala kaming choice kundi mag-prepare ng order niya. Umupo siya sa may sulok na table, naghintay. Nakatingin lang sa kawalan, hindi gumagalaw. Parang statue. Pagdating ng food, 3 trays puno ng pagkain. Nagsimula siyang kumain. Hindi normal na pagkain, walang nguya, lulunok lang. Parang vacuum cleaner na nagsisipsip ng pagkain. Yung Chicken Joy, kinakain niya kasama yung buto. Yung burger, isahang subo kasama yung wrapper paper. Sa loob ng 5 minuto, ubos na yung lahat. Miss, pabili ulit. Same order. Natigil kami lahat. Sir, same order ulit? Oo, hindi pa ako busog. Ganun ulit. 50 pieces, 20 burgers, 10 Amazing Aloha. Lahat ubos sa 3 minuto. Yung buto ng manok,
Dinurog niya gamit yung ngipin niya. Naririnig namin yung cracking sound. Hindi pa rin siya busog. Miss, isa pa. 3 beses niya inulit yung order. Sa huling round, napansin ko na may dugo sa gilid ng bibig niya. Pero hindi niya pinahid. Tinuloy lang niya yung pagkain. Nung naubos na niya yung huling piece ng Chicken Joy, tumayo siya. Walang bayad na iniwan. Lumakad lang palabas. Hoy sir, hindi ka pa nagbabayad. Sigaw ni Kuya Ben, pero paglabas niya ng pinto parang nawala na lang siya. Hindi namin siya nakita sa labas. Pag-count namin ng cash register, sakto yung bayad. Nasa drawer na yung pera, pero hindi namin siya nakitang magbayad. Kinabukasan, bumalik siya. Same time, same order, same walang bayad, pero may pera sa drawer. Pero, yung pagkain niya, mas grabe na 5. May nakasunod sa akin mula sa Jollibee Makati hanggang sa parking lot. At hanggang ngayon hindi ko pa rin makalimutan yung takot na naramdaman ko noon. Akala ko normal lang na customer, pero mali pala ako. Ako si Jenny at regular customer ako ng Jollibee sa Ayala Avenue. Halos araw-araw ako kumakain doon after work, around 7 p.m. Solo lang ako palagi, walang boyfriend, walang kasama. Sanay na ako mag-isa. Pero noong mga nakaraang linggo, napapansin ko na may lalaking laging nakaupo sa table na malapit sa counter. Hindi siya umu-order, nakaupo lang, naka-hoodie, nakatakip yung mukha. Tuwing dating ko, nandun na siya. Tuwing aalis ako, nandun pa rin. Pero noong mga nakaraang linggo, napapansin ko na may lalaking laging nakaupo sa table na malapit sa counter. Hindi siya umu-order, nakaupo lang, naka-hoodie, nakatakip yung mukha. Tuwing dating ko, nandun na siya. Tuwing aalis ako, nandun pa rin. Una, hindi ko pinansin. Baka naman nagwa-wait lang ng kaibigan o kaya employee na nag-break. Pero naging consistent na siya. Same table, same position, same hoodie. Isang gabi, pagkatapos ko kumain, naglakad ako papunta sa parking lot. May naramdaman akong presence sa likod ko. Yung feeling na may nakatingin, may naglalakad na nakasunod. Lumingon ako, pero walang nakita. Siguro paranoid lang ako dahil sa mga stress sa work. Pero habang naghahanap ako ng car key sa bag ko, narinig ko yung footsteps. Mabigat, deliberate. Malapit na. Lumingon ako ulit at nakita ko siya, yung lalaking naka-hoodie. Nakatayo siya sa may entrance ng parking lot, nakatingin sa direction ko. Nagpanik ako. Binilisan ko yung paghanap ng key. Nung nakita ko na, tumakbo ako papunta sa car ko. Pero narinig ko yung footsteps, tumakbo rin. Mas mabilis pa sa akin. Nakasakay na ako sa car at nakalock na yung doors nung nakita ko siya sa side mirror ko. Nasa tapat lang ng car ko, nakatingin sa window. Hindi ko makita yung mukha niya dahil sa hoodie. Pero ramdam ko yung intensity ng tingin niya. Nag-start ako ng car at nag-reverse agad. Pero hindi siya umalis. Nakatayo lang doon, nakatingin pa. Rin, umuwi ako ng sobrang bilis. Pero kinabukasan, balik ako sa Jollibee. Akala ko one-time incident lang yon, mali ako, andun pa rin siya. Same table, same hoodie. Pero ngayon, may hawak na siyang phone, nakatutok sa direction ko. Parang kinukuhanan ako ng picture, o kaya nire-record. Tumayo ako agad at lumapit sa counter. Excuse me, sino yung lalaking yon? Tanong ko sa crew. Itinuro ko yung table niya. Ano pong lalaki, ma'am? Tumingin yung crew sa table na itinuro ko. Walang nakaupo doon, pero nakita ko siya kanina. Sigurado ako, lumingon ako ulit sa table, empty nga. Pero yung chair, parang kakagalaw lang. Mainit pa. Ma'am, okay lang po kayo? Tanong nung crew. Hindi ako sumagot. Lumabas ako agad ng Jollibee. Sa parking lot, naghahanap ako ng security guard. Kuya, may CCTV ba kayo dito sa parking? Meron po, ma'am. Bakit po? May nakasunod sa akin kanina. Pero nung pinakita niya sa akin yung CCTV footage, wala akong nakitang ibang tao. Ako lang, mag-isa, naglalakad papunta sa car ko. Walang sumusunod. Pero sigurado ako na may nakita ako, sick. May secret menu pala sa Jollibee na hindi nakasulat sa mga poster. At nalaman ko lang yon nung nakita ko kung ano talaga yung ingredients ng mga special orders na yon. Ako si Alex, bagong crew sa Jollibee Pasig branch noong 2022. First job ko, yun after college. Kaya masipag ako at gusto kong matuto ng lahat.
Pero may mga bagay na sana hindi ko na lang nalaman. 2 linggo pa lang ako sa work nung na-notice ko na may mga customers na umu-order ng mga pagkaing hindi ko nakikita sa menu. Hindi sila nagsasabi ng code number o product name. Sasabihin lang nila yung usual ko o kaya yung special. Kuya, ano pong order yon? Tanong ko kay Kuya Rick, yung shift supervisor namin. Wag mo na alamin, Alex. Hindi mo pa hawak yan. Kitchen lang ang may alam. Curious ako, kaya sinubukan kong tumanong sa kitchen crew. Kuya Eddie, ano yung special order na yon? Yung hindi nakalist sa menu? Natigil si Kuya Eddie sa ginagawa niya. Tumingin siya sa paligid, siguraduhing walang nakarinig. Alex, tigil mo. Na yan, matagal ka pa para malaman yon. Pero bakit? Special product lang naman, di ba? Hindi ordinary na product yun, Alex. At hindi ordinary customers yung umu-order nun. Nagsimula ako mag-observe. Yung mga customers na umu-order ng special, they all looked similar. Pale, thin, with this weird intensity in their eyes. Parang yung mga customers na nabanggit ng ibang crew sa kabilang branches. Pero hindi ko pa rin alam kung ano yung binebenta sa kanila. Isang hapon, naging busy sa front counter, kaya tinulungan ako ni Kuya Rick sa kitchen. Doon ko nakita yung freezer na laging nakalock. May separate padlock pa, iba sa ibang freezers. Kuya, ano yung nasa freezer na yan? Ingredients para sa special menu. Napansin kong may nagtutungo papunta sa backdoor ng kitchen. Hindi siya crew member. Civil clothes. May dalang malaking cooler bag. Delivery yan ng ingredients. Paliwanag ni Kuya Rick. Weekly delivery. Pero hindi yun regular supplier. Hindi namin siya nakikita sa front entrance. Hindi rin dumadaan sa receiving area. Diretso sa kitchen, tapos sa locked freezer. Isang gabi, mag-isa lang ako sa kitchen habang nag-clean up. Nakita ko na nakabukas yung locked freezer. Si Kuya Eddie nagkuha ng ingredients para sa special order. Hindi ko inasahan yung nakita ko. Hindi yon ordinary meat. May kakaiba sa kulay, too red, too fresh. At yung amoy, metallic, parang dugo. May mga package na may label, pero hindi ko nabasa dahil mabilis na natabunan ni Kuya Eddie. Alex, ano ka ginagawa dyan? Napasigaw si Kuya Eddie nung nakita niya. Ako, sorry kuya, nagsiklin lang ako. Umalis ka dyan, hindi mo dapat nakikita yan. Pero nakita ko na. At alam ko na hindi normal yung meat na yon. Hindi galing sa regular suppliers. At yung customers na umu-order nun, hindi rin normal. Kinabukasan, tinanong ko yung security guard sa labas kung nakikita niya yung delivery guy. Anong delivery guy? Walang dumadating na delivery dito tuwing gabi. Pero nakita ko siya. Dumaan siya sa back door. May dalang cooler. Siguro naman sa ibang building yan, sabi nung guard. Pero sigurado ako na dito siya pumasok. Sa back door ng kitchen namin. At sigurado ako na hindi normal yung nilalaman nung cooler na yon. 7. May crew member sa Jollibee Taguig na hindi nakalist sa schedule pero nakikita namin yung ginagawa niya tuwing closing time. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin maintindihan kung sino siya o kung nasaan siya nanggagaling. Ako si Mike, assistant manager sa branch na yon. Part ng job ko yung mag-check ng attendance at mag-assign ng tasks sa lahat ng crew. Kaya alam ko kung sino yung dapat nandun at kung sino yung hindi. Pero tuwing closing, may extra na uniform sa locker room na hindi ko alam kung kanino. Una, akala ko nakalimutan lang ng dating crew na kunin yung uniform niya. Pero nung chinek ko yung records, lahat ng resigned employees ay nakumpleto na yung clearance. Walang naiwang gamit. Kuya Mike, sino yung nag-mop sa dining area? Tanong ni Kate, yung cashier namin. Wala pa akong na-assign. Bakit? Kasi nakita ko na nakatambak na yung mga chairs sa ibabaw ng tables. Tapos nalinis na yung floor. Impossible yon. Kakasimula pa lang namin ng closing procedures. Walang nakatakdang mag-clean ng dining area hanggang hindi pa tapos yung inventory. Lumapit ako sa dining area. Totoo nga yung sinabi ni Kate. Lahat ng chairs nakaakyat na sa tables. Yung floor, basang-basa pa, sign nakakalinis lang. May amoy ng disinfectant pa. Sino yung nag-clean dito? Tanong ko sa buong team. Nagkatinginan silang lahat. Walang sumagot. Baka si Kuya Jun, sabi ni Marco. Yung cook namin.
Si Kuya Jun sa kitchen, nag-i-inventory ng ingredients, sagot ko. Hindi siya pwedeng mag-clean ng dining area ngayon. Pero sino yung nag-clean? At bakit natapos na agad? Nagsimula akong mag-check ng CCTV footage. Sa dining area camera, nakita ko yung sarili ko at yung team ko na pumasok para sa closing. Pero walang ibang tao, walang nakikitang nag-clean. Pero sa footage, nakita ko yung progression. Una, normal pa yung dining area. Pagkalipas ng ilang minuto, nakaakyat na yung chairs. Nakamop na yung floor. Pero walang taong nakita sa camera na gumawa nun. Sir, may nakita kong uniform sa locker 15, sabi ni Kate. Basta pa, parang kakagamit lang. Pumunta ako sa locker room. Totoo nga, may uniform na nakahang sa locker 15. Wet pa yung sleeves at may mga water stains. Sign na ginamit sa paglilinis. Pero locker 15 ay walang assigned na crew member. Vacant yun simula nung nag-resign si Ate Linda, 3 buwan na ang nakalipas. Kate, may nakita ka bang tao na pumasok dito sa locker room? Wala po sir, kayo lang at yung team natin yung pumasok. Kinabukasan, tinanong ko yung security guard kung may ibang pumasok sa branch na hindi crew member. Wala naman Sir Mike, kayo lang yung nandito kanina. Nakalock na yung front door pagkatapos ng last customer, pero may nag-clean sa dining area. May naggamit ng uniform. At may trabahong natapos na hindi namin ginawa. 1 linggo later, nangyari ulit. Tuwing closing, may mga tasks na natapos na hindi namin ginawa. Naka-restock na yung condiments. Nalinis na yung kitchen equipment. Naka-count na yung cash sa register. Pero walang nakakita kung sino yung gumawa. At lagi na lang may wet uniform sa locker 15 pagkatapos ng shift. Minsan, nakita ko na may initials na nakasulat sa logbook, JR. Pero walang crew member sa amin na may ganong initials. Sino si JR? At bakit tumutulong siya sa closing procedures namin? Mas nakakatakot pa, bakit hindi namin siya nakikita kahit ginagawa niya yung work namin? Nakita ko na kung ano talaga si Ate Rosa sa kitchen ng Jollibee Antipolo. At hindi ko makakalimutan yung transformation na nangyari sa harap naming lahat. Ngayon ko lang naintindihan bakit laging may nawawalang raw chicken sa inventory namin. Ako, si Mark, prep cook sa branch na yon. Night shift ako, 10 p.m. to 6 a.m. kasama si Ate Rosa na head cook. Matanda na siya, mga 50 taon, pero sobrang bilis niya magtrabaho. Kaya lang, may mga kakaibang ugali siya na hindi ko maintindihan noon. Una, laging gutom siya. Hindi ordinary na gutom, yung tipong every 30 minutes, kumakain siya ng kung anumang makita niya sa kitchen. Leftover chicken, extra rice, kahit yung mga scraps na dapat itapon na. Ate Rosa, kakakain mo lang kanina, sabi ko sa kanya isang gabi. Gutom pa rin ako Mark, hindi ako nabubusog lately. Pero hindi normal yung pagkain niya. Yung chicken na sobrang init pa, kinakain niya agad. Hindi siya nasusunog sa dila. At yung pork patties na dapat i-cook pa, nakita ko siyang sumusubo ng hilaw. Ate, hindi pa luto yan. Babala ko sa kanya. Okay lang yan. Sanay na ako. Pero sino bang sanay kumain ng hilaw na karne? Nagsimula akong mag-observe sa kanya more closely. Tuwing prep time, around 2 a.m., napapansin ko na nagiging mas aggressive siya sa pag-handle ng meat. Hindi na siya gumagamit ng gloves. Bare hands, tapos minsan, nakikita ko siyang hinihimas yung raw chicken bago isi-season. Isang gabi, nag-CR ako, saglit. Pagbalik ko sa kitchen, nakita ko si Ate Rosa na nakatayo sa may freezer. May hawak siyang malaking piece ng raw chicken breast. Hindi niya ginagamit yung knife or cutting board. Kinakain niya yung chicken. Raw. Ginagamit yung mga ngipin niya para mag-tear ng meat. Ate Rosa, ano ginagawa ninyo? Napatigil siya. Dahan-dahang lumingon sa akin. Yung mata niya, iba na yung kulay. Hindi na brown, parang yellowish, parang mata ng hayop. Mark, bumalik ka na sa station mo, sabi niya. Pero yung boses niya, mas mababa na. Parang may pagkagaralgal. Ate, okay lang po kayo? Oo, bumalik ka na sa trabaho mo. Pero nakita ko yung dugo sa bibig niya. At yung chicken na hawak niya, halos ubos na. May mga teeth marks sa buto. Kinabukasan, tinanong ko si Kuya Danny, yung dating cook na nag-resign. Kuya, bakit kayo nag-resign dito? Dahil kay Ate Rosa, sagot niya agad. May kakaiba sa kanya, Mark. Lalo na paggabi.
Ano pong kakaiba? Hindi siya normal na tao, Mark. Nakita ko na siya nung isang gabi. Transform. Ano ibig ninyong sabihin? Nakita ko yung mukha niya mag-change. Yung mata, naging mata ng aso. Yung ngipin, naging pangil. At yung kamay niya, naging kuko. Akala ko nagbibiro lang si Kuya Danny. Pero isang linggo after nun, nakita ko rin, 3 a.m. na noon, mag-isa kami sa kitchen ni Ate Rosa. Tulog na yung ibang crew sa break room. Nag-i-inventory ako ng ingredients sa freezer nung narinig ko yung kakaibang tunog galing sa prep area, parang may kumakain. Pero hindi normal na pagkain. May munching sound, tapos may bone cracking. Lumingon ako at nakita ko si Ate Rosa. Pero hindi na siya yung Ate Rosa na nakilala ko. Mas matangkad siya. Yung mga braso niya, mas mahaba. Yung mga daliri niya, naging kuko na halos abot sa sahig. At yung mukha niya, elongated na, parang snout ng aso. Yung mata niya, nanggiglow sa dilim, may kinakain siya. Raw chicken, buong manok. Ginagamit niya yung mga pangil niya para magtere ng balat at karne. Napatakbo ako palabas ng kitchen. Pero bago ako makalabas, narinig ko yung boses niya. Mark, babalik ka pa ba bukas? Hindi ko na siya binalikan. Nag-resign ako kinabukasan mismo. Pero narinig ko na may ibang cook na pumalit sa akin. At according sa ibang crew, patuloy pa rin daw yung pagkawala ng raw chicken sa inventory. Si Ate Rosa nandun pa rin, night shift pa rin, at patuloy pa rin siyang gutom. Yung customer na ayaw umalis sa Jollibee Pasay branch nung closing time, hindi pala siya ordinary na tao. Nalaman ko lang yon nung napilitan akong harapin siya para paalisin. At dun ko nakita kung ano siya talaga. Ako si Edgar, team leader sa branch na yon. Part ng routine namin every 10 p.m. ay pagsasara ng store at pag-aalis ng mga customers. Simple lang yon usually. Announce lang na close na. Tapos maghihintay na matapos kumain yung mga remaining customers. Pero yung gabing yon, may isang customer na hindi umalis. Matanda, mga 60 years old, nakaupo sa may sulok. Wala siyang kinakain. Empty yung table niya. Nakaupo lang siya doon, nakatingin sa kawalan. Sir, excuse me. Close na po kami, sabi ko sa kanya. Hindi siya sumagot. Hindi man lang lumingon. Sir, kailangan na po namin mag-close ng store. Ganun pa rin. Parang hindi niya ako naririnig. Lumapit. Ako sa kanya. Sir, maghihintay pa po ba kayo ng kasama? Doon lang siya lumingon sa akin. Yung mata niya sobrang dilim. Walang emotion. Parang walang buhay. Hindi ako aalis, sabi niya. Dito ako nakatira. Sir, hindi po pwedeng magtira dito. Store po ito, hindi residential. Dito ako nakatira, ulit niya. Matagal na. Nagsimula akong magpanic. Hindi normal yung sagot niya. Hindi rin normal yung way niya mag-speak. Monotone, walang intonation. Sir, tawagan ko na po yung security para sa inyo. Hindi ka makakatawag, sabi niya without looking at me. Walang signal dito ngayon. Tiningan ko yung phone ko. Totoo nga, walang signal. Pero kanina meron pa. Sir, kailangan po talaga namin kayo paalisin. Tumayo siya. Mas matangkad pala siya kaysa sa akala ko. Mga 6 feet, pero parang mas lumalaki. Pahabang tumatayo, hindi ako aalis. Kumain pa ako. Wala po kayong food sa table ninyo. Kumain ako. Nang marami. Tumingin ako sa table niya, empty nga. Pero may mga red stains sa lamesa, parang dugo, fresh pa. Sir, ano pong kinain ninyo? Yung mga kasama mo. Napatigil ako. Ano ibig niyang sabihin? Lumingon ako sa kitchen. Kate, Marco, tawag ko sa team ko, walang sumagot. Nasaan yung team ko? Tanong ko sa kanya, kinain ko na. Nagsimula akong tumakbo papunta sa kitchen, pero naramdaman ko yung kamay niya sa balikat ko. Sobrang lamig, parang yelo. At sobrang higpit ng grip. Huwag kang takbo, Edgar. Ikaw naman susunod. Lumingon ako sa kanya. Hindi na siya yung matandang lalaki na nakita ko kanina. Mas matangkad na siya, mga 7 feet. Yung mga kamay niya naging kuko na. Yung mukha niya nag-elongate na parang snout. At yung mata niya pula na at nanggiglow sa dilim. Ano ka? Tanong ko. Gutom, sagot niya. Palaging gutom. Yun yung huli kong naalala. Pagkaising ko, nasa hospital na ako.
According sa mga pulis, natagpuan nila akong nakahandusay sa parking lot ng Jollibee. Unconscious. Walang ibang tao sa loob ng store. Yung team ko, Kate, Marco, at yung iba, hindi na sila natagpuan. Pero may dugo sa kitchen, maraming dugo. At may mga piraso ng uniform scattered sa floor. Hindi ako bumalik sa Jollibee after nun. Hindi na ako nagtrabaho sa kahit anong fast food. Pero narinig ko na may mga bagong crew sa branch na yon. At according sa mga balita, may mga customers pa rin na hindi umaalis tuwing closing time. Mga customer na palaging gutom.